yung tinuturong mastermind di umano sa pagpatay kay Lerma Lulu at sa kanyang asawa. At yan nga mga chika ay walang iba kundi ang kanyang sariling kumare. Bumisita pa daw yan nung lamay. Kumbaga nung nakaburol ang mag-asawang ito na si Lulu Lerms at si Arvin yung asawa niya. Aba mga chika, present daw doon Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayo mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga balita. Ilang linggo pa lamang ang nakakalipas mula ng brutal na mapatay ang mag-asawang online seller na si Lerma Lulu at ang kanyang asawa na si Arvin. Mga chika, nahuli na rin kahapon lamang ang mga suspect na involved sa walang awang pagpaslang sa kanila. Ayon nga sa latest report ng PNP mga chika, bukod sa gunman na bumarel sa mag-asawa at yung rider na nagdadrive ng motor, mga chika, meron pang 5 taong involved sa karumal-dumal na krimen na ito. Pero mga chika, gusto kong tutukan natin ngayon yung tinuturong mastermind di umano sa pagpatay kay Lerma Lulu at sa kanyang asawa. At yan nga mga chika ay walang iba kundi ang kanyang sariling kumare. So ninang pala yan mga chika nung anak ng mag-asawa. At yung pangalan nga ng babaeng yan mga chika ay si Joanna Marie Perez o mas kilala sa JM Perez. Isa rin siya mga chika na online distributor ng mga beauty products. So pareho sila ng line of business nito ni Lulu Lerms. Ngayon ang nangyari daw dito mga chika dahil sa 13 million pesos na utang na hindi na mabayad-bayaran, yan di umano mga chika yung naging sanhi kaya pumasok sa utak nitong ni JM Perez na ipatumba yung kanyang sariling kumare. Kung matatandaan nyo mga chika, di ba, merong kumakalat na post before bago mamatay etong si Lulu Lerms na parang nagpaparinig siya to someone. Wala naman siyang mini-mention na pangalan pero meron siyang post na parang may pinatatamaan siyang isang tao na may utang sa kanya pero ayaw siyang bayaran. At yan yung pangunahing motibo mga chika na nakita ng PNP kaya nagawang ipapatay neto ni JM Perez yung kanyang kumaring si Lulu Lerms. Ang ginawa pala mga chika neto ni JM Perez ay nag-hire siya ng gunman. Kumbaga isang sindikato daw ito na talagang tumatrabaho mga chika pagka merong gustong ipatumba ang isang tao. So binayaran niya itong mga gunman na to mga chika ng 900,000 pesos. Ayon yan sa PNP report. So 900,000 pesos kapalit ng buhay ng mag-asawa. At mga chika, muntik pang madama yung anak nila dyan na 6 na taon. Pati yung pinsan din ni Lulu Lerms na dalagita. Buti na lang mga chika ay hindi ito tinamaan ng bala. So siguro tingin ko dyan mga chika dahil hindi na nga siguro mabayaran itong JM Perez na to yung 13 million pesos na utang niya sa kanyang kumare. Kaya niya mga chika nagawang magbayad na lang ng 900,000 pesos. Siyempre mas maliit yan kumpara sa 13 million. Kaya naglabas na lang siguro siya ng 900,000 para ipatumba yung kanyang kumare. In some way din mga chika gusto niya rin kasing tanggalin yung kompetisyon, di ba? Pareho silang online na reseller, online distributor ng mga beauty products. So iniisip daw neto ni JM Perez, kapag naitumba niya si Lulu Lerms, makukuha niya lahat ng sales mga chika doon sa specific region nila. Diyos ko mga chika, kahit si Satanas mahihiya sa taong yan Ganyan siya kasama. Ayon pa nga mga chika sa mga kamag-anak ni Lulu Lerms bumisita pa daw yan nung lamay. Kumbaga nung nakaburol ang mag-asawang ito na si Lulu Lerms at si Arvin yung asawa niya. Aba mga chika, present daw doon itong JM Perez. Nagtatanong-tanong mga chika, parang alam niyo nag-iimbestiga siguro siya kung may alam na yung pamilya sa mga suspect. Di ba mga chika? At bukod pa nga daw dyan mga chika nagawa pa daw magpadala nito ng lechon sa bahay ng biktima bago yung araw ng pagpatay. Di ba mga chika, ganun kasama yung ugali? Kaya nga mga chika, sobrang pasasalamat ng mga kamag-anak ni Lulu Lerms na sa wakas ay nabigyan na ng hustisya itong pagkamatay ng kanilang minamahal sa buhay. At ang opinion ko dyan mga chika,
I personally do not know Madam Lulu Lerms. Kumbaga, hindi naman kasi ako bumibili ng mga beauty products mga chika. So, hindi ko siya kilala as an online seller. So, while looking closely dito sa krimen na ito, dalawa yung nakikita ko mga chika na pangunahing dahilan kaya nagawa ito ni JM Perez kay Lulu Lerms. Una mga chika, etong pera. Hindi niya na mabayaran yung utang niya. Pangalawa, may inggit May negosyo, magkakompetensya sila sa negosyo So merong inggit dyan mga chika, envy. So ayan mga chika, makikita natin kahit na kumari niya pa yan, kahit naka-close yan, kumbaga inaanak mo yung anak niyan. Tapos mga chika, nagagawa mo pa or magagawa mo pang ipapatay. Diba? 900,000 pesos ibabayad mo sa mga gunman kapalit na ng buhay ng dalawang tao. Hindi mo man lang ba inisip yung mangyayari sa inaanak mo na muntik pang ang madamay, di ba? And lastly mga chika, let this serve as a lesson for everyone. Lalo na mga chika sa mga nagpapautang. Ako personally hindi ko naman masasabi na madamot ako. Pero iniiwasan ko lang din talaga na alam niyo yun, mas stress ako na mawala yung peace of mind ko kapag magpapautang. Mga chika, kalalo na pagka milyones na yung halaga niyan. Kasi posible pa yan maging mitya mga chika ng buhay natin or yung buhay ng ating pamilya. Ngayon mga chika, hindi masama magpautang. Sige, siguro yung mga maliliit na amount, okay lang yan. Yung, alam niyo yung kahit hindi bayaran, okay lang sa'yo. Kumbaga, hindi mo na didibdibin kung hindi ka mabayaran. Pero kung ikaw ay magpapautang mga chika ng amount na hindi mo kayang mawala sa'yo, huwag mo nang ipahiram. Ibulsa mo na lang, itago mo na lang. Unang-una, hindi ka mai-stress, meron kang peace of mind, at hindi pa masisira yung relationship mo mga kachika doon sa taong gustong humiram sa'yo. Kasi madalas, marami talaga ang nasisirang buhay dyan, pagkakaibigan dyan, alam nyo, relasyon dyan kapag may pera nang involved. And to wrap up mga chika, everyone is happy, everyone is thankful dahil kahit papano ay officially case closed na itong nangyari sa mag-asawang Lerms. Baga kay Madam Lulu at kay Sir Arvin, rest in peace, justice is served. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!